every scar, I've grown strong. I knew my time would come. Madali lang tanggalin ito kasi mababaw lang ang ugat. Pero ayaw ko kasi yung may nakikitang damo. Okay, alam nyo naman na malinis tayo magkuhan. Yan. Okay, kakat na natin. Magre-reading po tayo ng PI dito sa LA902 po natin. Okay, ayan. At ang gagawin po natin una ay pa-planting height natin. Sana makita nyo. Wala, nakasagat na yung zoom. Yan, may metro po tayo dito. At ito, tapos babilangin natin yung sawi. Sana mapakinggan ninyo. Magbibilang tayo ng sawi, tapos planting height ito na lang. Yan, mas malapit. Ayan, para makita, itututok na lang natin. Ipos muna, medyo nakatutok masyado. Ayan, sana makita. Okay. Ayan na, planting height tayo. Dito na lang yung natin para mas malapit. Makita nyo ba? Lulusong tayo. Okay, planting height tayo. Ito LA 902. Planting height. Mula sa base 30 38, sabihin na lang natin 38. Nakikita po ba? Ayan. Kita po ba? Hindi ko na makita. 38 na may sobra pa, pero 38 na lang. 38 inches. Bali bali 98 centimeter. Okay, yun po yung planting height. Ngayon bibilang po tayo. Bilangin po natin. Hindi na tayo lulusong. 1, 2, pakinggan nyo na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, nagsusuwi pa. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. O, ayan po. Ganyan po yung 51. Nakikita nyo? Yung inbred, ayan. Kasi nga, wala pang kwan, pero hindi na natin maganito kung malilit pa yung puno. Kung nasa budding stage na. Okay, ngayon, kukuha tayo ng main puno. Ito, pinakamataas. Ilan yung main puno na? 1, 2, 3, 4. Yung main puno na, kunin natin itong isa. Pinakamataas. Tapos bibilangin natin. Kikita po ba? Mula sa base, kung ilan yung dahon. 1, 2, 3, 4, 5. Naglabas na. Ibig sabihin, 6 ito. Lulusong tayo kasi kukunin natin hanggang ugat. Sana makuha natin. Ayan. Professional natin po ito para sa inyo. PI. Naku. Mapuputol Hindi natin makuha Teka, bubunutin ko na lang hanggang ugat kung kaya natin Pipilasin ko. Saktan na. Ayun. Okay. Kuha. O, nakuha ko. Ayan. Kita nyo ba? Yan, yung kinuha natin doon banda. Ipapasok na po natin at doon natin idadisek. Mainit. Sana hindi maputol yung video. Yan, dyan natin kinuha sa gitna. Mother plant to. Okay, dito natin
sa oras ng mga alas 2 na. O, 1, bilangin natin, 1, yung dahon, 1, 2, 3, 4, 5 na. Ibig sabihin may 6 yan. Ngayon, para makita natin kung PI na or panicle initiation na, may green ring na or lumagpas na or differentiation na, kailangan i-reading po natin. Okay, pause muna. Okay, kita po ba? Yan. Kung maaari, hindi ko sana puputulin pero tingnan natin. Ayan, wala pang putol Pinus ko lang. Okay na. I-reading natin. Okay, planting head muna para makita nyo. Kanina kasi doon ay hindi natin kuhan. Para makita nyo. Planting head tayo. Yun yung pinaka-tip. Kita nyo? Punta tayo dun sa pinaka. Yan. $41 na pala. Kasi kinakuha natin hanggang ugat. O, ayan na siya, 41. Ang 41 ko na 104 centimeter na. Okay, yan lang yung planting height na dapat nating makuha sa long pin variety. 206. Yan lang. Okay, ibig sabihin mas matangkad talaga tong palay na to. Ngayon, i-reading natin kung magkaedad. Ayan, sakto yan. Kita niya? Yun. Yun yung ikalimang dahon. Sumobra pa nga, Kita niya? Okay. Ngayon, i-reading po natin. Nakuha na natin. Tapos may suwi po ito na 51. Yung suwi. Okay. Ngayon, tingnan natin kung may green ring na. Ay, hudyat na kuhan. Pipilasin natin ulit. Yan, actual. Ito yung LA902 inbred variety na may karakteristik sa katangian. Yung uhay niya na yung data 2 times na naitanim sa Mindanao ay umaabot ng 370 to 630 grains per panicle. Kaya napakainam ito kung makuha natin yung tamang protocol at nakita natin medyo matibay talaga sa resistance. Kahit sa iron toxicity may resistance siya. Unlike sa mga naitanim na F1. Okay, 1. Kaya ang kuha na lang natin dito, problemahin natin ay yung paano natin makuha yung protocol at buuin hanggang batok dahil marami masyado yung butil niya. Kailangan kahit kalahati lang yung mabuo natin. Lahat ng uhay sa dami ng sowi naman. Ay tignan nyo naman kung paano mag-sowi. May binilan tayo doon. 45 to 50 ulit. Tapos nagbilang ulit na doon 50. Kaya napakainam. Okay, natanggal na yung 1 in 2. Yung 1 in 2 na dahon, hayaan nyo lang, mas maganda mamamatay yon kasi hindi na makakumpit. Yung 1 in 2 old dahon, mamamatay yon. Paglabas ng plug rib shape, mamamatay na yun. Wala nang skuan. Kaya minsan yung mga farmers dyan, wag pagkamalan na bakit naninilaw yung palay ninyo dun sa baba, yung dahon talaga kusang mamamatay dahil pupunta na yung sustansya sa plug rib shape at sa greens. 20% ng K ay pupunta sa kwan. Kailangan may sapat na N at K sa panahon ng green filling para masuportahan natin yung plug rib shape at yung uhay. Okay, tignan natin kung ilang buko. Ayan, bibiyakin na po natin. Kita nyo ba? Biyak. Ayan. Tignan nyo ayan. Ito, yung ugat maglalabas pa dito sa unang kon nito. Yun yung sign. Pag panicle differentiation or kwan na, yan formation, maglalabas ito. Unang buko. Ang daming ilalabas nito na kwan, nagagapang. Yung secondary roots, nagagapang yan. Yung mga root hairs sa ibabaw. Kaya yung mga ibibitaw nyo, kunyari pipitik kayo, kuha kagad yan, lalo yung fast release, yung sulfate, kung nabibitin kayo sa sustansya, kunyari sobrang naninilaw na yung palay nyo, pwede po nyo yung pitikan, pahabulan ng sulfate. Hayaan nyo yung mga nangangantyaw, walang alam sa farming ang mga yon, yung mga tagasakan na nangangantyaw. Ang importante, umani kayo ng maganda. Hindi, wag mong hayaang
Hayaan nyo lang yung mga yun, kulang sa aral. Okay, yung air space nito, 1, 2, 3. O, ikatlo. Tignan natin yung kung may ma-read tayo dito na green ring. Putulin na natin dito para makakon natin. Kita nyo ba? Ayan. Ayan yung halos ang pinaka green ring kasi dito. Dito ito buko na to na mag-i-internode na mag-separate, magkakaroon ng air space. Ayan, aangat. Ayun na yung green ring oh. Kita nyo, medyo maliwanag kasi oh. Ayan yun. Ayun yung green ring. So itong kwan natin, halos kwan lang o ilang araw lang yung pagitan nila yan. Kasi nga nakalabas na yung fifth leaf. Ay, yung mabubuo dito banda dito, may 6 leaf dito pataas. Tapos ito naman, ito halos hindi pa makita yung panicle. Tignan natin kung may panicle na. PI, ibig sabihin yung beginning ng PI, yun yung green ring. Okay, tapos panicle differentiation. Kita nya. Yan. Oh, halos hindi pa makita. Oh, yan siya. Yan yung mabubuong panicle. Ayan. Yun. Oh, meron na. Oh. May konti na. Ayan, oh. Ilang millimeter. Tignan natin kung ilang millimeter yan. Meron na. At least 3 millimeter. Yan yung panicle. Papasok na sa panicle differentiation. Saan yung millimeter natin? Halos hindi makita yung PI. Pero ang pag-signan nyo, yun yung green ring. Parang belt nya, may belt. Yan yung pinakabuko na aangat. Millimeter. Ayan kasi yung millimeter oh. 1, 2, 3 centimeter yan. Ito, oh natanggal. Oh yan, okay na. Yan yung natanggal para makita nyo. Yan yung green ring. Nasa paangat sa buko. Tapos yan yung panicle na halos hindi pa makita. 3, 1, 2, 3. O, 3 millimeter. Halos kung nasusobra kasi yan centimeter yung isa, millimeter. 1, 2, halos hindi makita. Okay, ganun lang. Sharing is caring. Importante yan kahit na may nakita na kayo dyan na panicle na ganyan. Kahit sabihin na natin yan, yan, kalahating inches. Kung pa rin yun, pwede nyo pang top dressan yun kasi yung, sabi ko nga, yung sowe hindi naman sabay-sabay yan na mag-PI. Yung sowe or panicle differentiation at panicle formation, ang daming sowe, mahuhuli po yun. Kaya nga may interval po yan. Paglabas ng uhay at pagsapaw, may interval po yan na araw. Okay? Tapos depende kung sa green peeling kayo or sa flowering. Depende sa yung isang uhay, tumatagal yan ng 1 to 2 days. Pero kung walang solar radiation, tatagal po yan ng week. O ganun po yun. Kung malakas ang solar radiation, kaya yan ng 1 day. Ganun po yun. 1 to 2 days, kaya. Okay, ganun na lang. Sharing is caring. Maraming salamat. Happy farmers. Nandito si Agritipid PH. Handang tumulong po sa inyo. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Agritipid PH. At pakipalo na rin yung ginawa nating Facebook page na Yield More Agritipid vlog. Okay, yan, ikat na natin at picturean po natin. Afternoon mga ka-Agritipid PH teams, kamagsasaka, kamag-uuma, kamanalon at ka-farmers. Ang oras ngayon, time check ay 1:20 at dumaan tayo saglit dito para i-reading yung LCC ng hybrid po natin at yung inbreed. Yan po yung LCC sa oras ng 1:20. Yan. Ito yung LP 2096. Ayan, banda. Nasa kon na po yan. Sabay-sabay na yan. Panicle initiation, panicle differentiation, at papasok sa panicle formation na nag-i-internode elongation. Ito po yung LP937 at yun yung inbred variety po natin. Okay, ayan, para makita nyo dito tayo. Ayan, okay, kamacho na
Yung nakikita nyo po dito sa harap, mas maganda po dun sa likuran. Medyo maganda naman at tumigil yung hangin dahil tatamaan talaga yung 3 and 4 leaf po natin. Kasi yan, papalabas na rin yung 5th leaf. At ang last leaf ng palay hanggang 6 leaf lang po. Kadalasan yan yung main puno. Okay. So, i-reading siguro natin itong inbreed variety. Ayan, tapos na yan nag-sowi. Yung mga, yung dalawang hybrid natin, LP 2096 at LP 937. Ito naman, tignan natin kung patapos na rin, kung nasa PI na rin po ba. Okay na, powered by Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer at Hyper Compost, Soil Conditioner and Toxic Neutralizer, at marami pang benefits. Okay, yan, daanan niya. Nandyan lang yung mga laga natin, oh. Kukuha siguro tayo dito sa kon natin, medyo kanyan, 'di ba, umulan, tapos kan medyo madadry yung leaves. Mabibiglan, parang yung kanyan, i-adapt mo yung katatanim. Huwag mo munang itanim kagad, kailangan ikon mo muna, i-adapt mo muna diyan sa solar. Ngayon yung nangyari diyan, naulanan, puro maulap, tapos biglang sumikat yung araw, medyo lumambot yung dahon, at ngayon ay medyo madadry. Ganun po yan. Okay, tara sa loob at silipin naman natin dun sa likod. Ayan na po yung update ng palay natin. Ika 49 days, magpo 49 days ngayon. Ngayon i-reading natin itong inbreed. Siguro kung PI na, titignan nga natin kung ilang araw yung pagitan nila sa long pin variety. Ayan, ho, napaka-forma, ho. Ganda, kung ganyan lang sana ay maganda. At yung kwan natin, pinapaalala natin sa inyo, panicle differentiation. Gusto nyong maiwasan yung purpur na sinasabi nyo, ulitin natin, na stem borer o nagpapapungicide yung iba dyan. Hindi po yun. Yun po yun, lamig. Tama po ng lamig para maiwasan po yon, magpapasok ng mas malalim na tubig. Parang yan ginagawa natin. Okay, ganyan lang po yung puno ng palay natin. Ganyan lang naman. Ganyan lang naman po katataba. Gusto nyo pong magbilang? Bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. May sowi pa, oh. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ang linis, diba? 18, 19, may sowi pa. Yan, o, maliliit. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, may sowi pa. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ito, susunod. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilisan lang natin. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. May planting distance na 25 by 25. Ayan, hindi na tayo magbibilang sa iba. Parehas na yan. Pansin nyo? So, 50 at 45. Yung sowi no palay po natin. Parehas po yan. Sharing is caring. Ganyan lang po karami yung sowi ng palay natin. Okay.
Kaya sa sowi, wala na tayong problema sa sowi. Kita nyo kung gaano kadami yung pwedeng isowi ng palay kung may sapat na sustansya, may sapat na sustansya galing sa kwan, may binitaw tayo na kwan. Ang combination po natin in organic, foliar, synthetic and chemicals. Ayan na, pinunta na natin lahat dyan para makumpleto na, para may masusundan po kayo. Tara na, sharing is caring. Okay, yan po yung LCC ng palay natin sa oras ng mga 1:25 na. 1:20 kanina, nasa harap po tayo. Ito naman yung LP 937 na alagang Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer at Hypercompost na po siya pong mini mix natin, at pwede rin pong pang mix sa abono. Yun po yung pinang mix natin sa top dressing. Ang rate po nun ay isang sachet per hectares. Pwede rin isang sachet, isang abono. Kung ilan yung ilalagay yung abono, pwede rin yung ilagay. Kaso nga matrabaho. Ilang beses kayo maglagay ng abono. Kung in-split nyo sa 3 to 4 times, 3 to 4 times kayo maglalagay. Kaya ang rin-recommenda ko po, pwede po yung mas maganda ibasal at sa top dressing. Kasi sa top dressing magpa-final tayo, dalawa. Pwede yung i-split sa dalawang beses. Okay? Kung medyo mahina yung lupa ninyo, maglagay kayo sa basal ng 1:1 na kagad. 1 kilo. Tapos sa top dressing, 1 kilo ulit. Bali 2 kilos per hectares. Yan po yung makukuha nyo yung tamang rate. Bakit? Naglalagay tayo doon sa top dressing dahil para hindi mabilis mawala yung abonong ibinitaw nyo. Pansinin nyo, ipaka 4 days, padark na po yung palay natin. Compare natin sa kon natin, parang hindi gumana yung binitaw sa top dress. Pansin nyo, hybrid po yan. Dapat ang hybrid, ang color niyan, at least nasa 4 to 5 or 3 to 5 pagitan. Tignan nyo, hindi pa nagbago dahil sa mga ginagamit po nating organic sa lupa at sa dahon, double. Binibirahan natin sa lupa, binibirahan pa natin dito sa taas. Ipapasok natin sa stomata. Okay, para yung walang tawag doon, may support tayo sa ibang mga macro at micro elements para madagdagan pa yung macro at yung micro na wala sa abono na ginagamit natin, at kukulang sa lupa natin, deficient na, ay mapunan po natin. Kaya ang resulta, ganyan, 3 feet yung resulta po. At tignan nyo, strong yung palay po natin. Okay, kailangan nyo po ng kung mahina, gumamit kayo. Ito pala, gumamit kayo ng hybrid. Kunyari nagtanim kayo, ginamit nyo na yung recommendation na sa protocol. Lahat na ginamit nyo, insecticide, fungicide, tapos yung abono ginamit nyo na, water management na perfect ninyo, ano pa, nutrients management, seed preparation ginawa ninyo. Tapos sa climate, hindi naman kayo tinamaan. O bakit hindi nyo na-hit? Dapat 200 yung i-hit nyo, hindi nyo na-hit yung 200 kabam dahil nagkulang kayo sa sowi, sustansya. Yung lupa po ang may problema na po sa inyo. Kaya dyan papasok yung mga biostimulant. Yan, yung mga microbial na ginagamit natin, mga organic, gaya ng Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer at humic acid. Dyan na po papasok po yan para matulungan yung lupa, at napatunayan na matagal na yung humic at fulvic acid. Kasama ng Yieldmore natin, ang daming sustansya niyan, nandyan nakapaloob yung para sa biostimulant, microbial. Pag pinapasok natin sa stomata yan, ay mas makakatulong, mas maganda yung magiging resulta. Unlike sa, kaya hindi tayo nabibitin. Pansinin nyo, kaya nating gustong pabinatin, pwede. Hindi tayo nabibitin, hindi tayo nagsosobra dahil mayroon tayong nitrogen fixer dyan. Nagpipix na, okay? Napipix na yan sa lupa na may taga-fix na po tayo. Mga microbes at organismo na nagpipix na dyan sa lupa. Ayan.
Okay, ganun na lang. Sharing is caring. Happy farmers. Maraming salamat.